Sa tinatakbo ngayon ng story ay mukhang mapapabilis na talaga ang Egghead Island arc. At ang karagdagan nga dyan ay mukhang 100% na nga na ang susunod na arc ay ang pinaka-anticipated na arc simula pa noon, at yun nga ang Island of the Giants Elbaf arc. Bali ang Elbaf arc ang isa sa pinakamatagal ng hinted arc sa kabuuan ng story. Na-build up na nga ito mula pa noong kakapasok pa lang ng ating mga bida sa Grand Line, specifically na nga sa Little Garden kung saan natunghayan nga ng Straw Hat ang laban ni Dory at ni Brogy. Napag-usapan nga ulit ang build-up ng Elbaf noong sa intense na relationship sa pagitan ni Loki at ni Big Mom. Huwag nga din nating kalilimutan mga boss na ang story na nagpasimula kay Oda na gumawa ng manga at maging mangaka ay ang Vicky the Viking na medyo related ang theme nito sa paparating na arc na Elbaf. Kaya naman sigurado ako na maging si Oda ay sobrang excited na gawin ang story arc na ito. At ang Kingdom of Elbaf nga ay siguradong isa sa pinakamahalagang arc dahil ito ang magiging transition patungo sa final island ng Laugh Tale. At according nga kay Sengoku at sa iba na ang pinakamalakas sa buong mundo ay nagmula daw sa Elbaf, kaya naman ngayong araw nga ay iisa-isahin natin kung ano-ano ang mga dapat nating abangan sa Elbaf arc na ito at kung ano-ano nga ang mga possible scenario na mangyayari. Ang Kingdom of Elbaf ang sinasabing pinakamalakas na lugar sa buong mundo, at dahil nga ito sa mga inhabitants nito na giants. At dahil nga din dyan ay ilang beses nang sinubukan ng world government na makipag-alliance sa lugar na ito at panatilihin ang good relationship sa kingdom. Makikita nga din natin na may iilang giants sa Marines na nagbibigay lang ng hint na possible na may koneksyon ang world government sa mga giants. At ang isa pang example ng koneksyon nito ay ang nangyari kay Mother Carmel, dahil si Mother Carmel nga ay nagtutulak ng mga bata na binibenta sa world government, at ang pugad nga ni Mother Carmel ay ang Elbaf. Ang isang hint pa ng strength ng mga giants ay ang sinabi ni Big Mom. At ang sabi nga ni Big Mom mga boss na kung kaalyado niya nga ang mga giants ay madali niya lang matatalo ang lahat ng Yonko. Well, nakita naman natin mga boss na ang mga giants katulad ni Dory and Brogy na napakalayo ng strength nila kumpara sa average. Kaya naman kapag ang giants ay mayroon pang Haki at Devil Fruits ay sigurado na sobrang lakas ng mga ito. Well, ang Elbaf mga boss base sa theme ay inihango ito sa Giants, Vikings at sa Norse mythology. At ayon nga sa halos lahat ng theory patungkol sa Elbaf na katulad ng sa Norse mythology ay sinasabi na mayroong isang dambuhala o giant tree sa lugar. Sinasabi nga din sa ibang theory na ang Adam Wood daw na ginamit ni Frankie sa Thousand Sunny ay dito nagmula. Kaya dahil doon ay napaka-interesting nito kung makikita natin ang ideya ng giant tree sa One Piece particular na sa Elbaf. Ang survival ni Jaguar D. Saul na kaisa-isang giant na nagmula sa D family sa present ay nag-open ng napakalaking mga possibility. Dahil dala-dala nga ni Saul ang knowledge of Ohara kung saan isa ito sa pinakamalaking clue at information patungkol sa Void Century. Matatandaang ang mga libro na itinago at itinapon ng mga Ohara people sa ilog ay nasa possession na ngayon ng mga Elbaf people. At di ba ay nakumpleto ang research ng Ohara 22 years ago. Ibig sabihin nito mga boss ay mayroong iilang tao na mayroong kaalaman sa history. At alam naman natin na ang giants ay namumuhay ng mas matagal kesa sa humans. Ibig sabihin niyan ay ang giants ay mayroong memories 200 to 300 years ago na possible na wala pa sa research ng Ohara. At dahil nga sa kaganapang ito ay siguradong anticipated ito o aabangan ang reunion ni Nico Robin at ni Jaguar D. Saul at ng iba pang giants. At bilang kaisa-isang survivor ng Ohara ay siguradong naniniwala si Saul na ang karapat-dapat na makakuha o makaalam ng knowledge na dala-dala niya ay walang iba kundi si Nico Robin. Kaya dahil doon ay possible nga na sa arc na ito ay malalaman na natin ang Void Century at ang name ng Ancient Kingdom. At maliban nga sa research ng Ohara ay siguradong mayroong malalaman si Nico Robin patungkol sa history na matatagpuan niya sa Elbaf.
Ang pangarap ni Usopp na maging Brave Warrior of the Sea ay possible na dito maisa sa katuparan o dito mapapalapit si Usopp sa kanyang dream, dahil matatandaan na makailang beses na nasabi ni Usopp na gusto niya ngang maging Brave Warrior of the Sea, at gusto niya ngang makapunta sa island ng mga giants para maisa katuparan ang pangarap na ito. Ibig sabihin ay paniguradong may magiging power-up si Usopp at mayroong maa-achieve bago matapos ang Elbaf arc na ito. Unang ipinakita si Prince Loki sa Chapter 858, at silhouette lang noong pinakita si Loki, pero mukhang isa siyang malaking giant na nakasuot ng crown at mukhang may mahabang buhok. At di ba kung matatandaan nga natin, na nahulog nga ang loob ni Loki kay Lola at na love at first sight siya dito kahit pa si Lola ay anak ni Big Mom na tinuturing na kalaban ng giants. Bali gusto ngang mapakasalan ni Loki ang anak ni Big Mom na si Lola pero bago nga maisakatuparan ang political marriage ay tumakas na nga si Lola. Si Loki nga din mga boss ay ang Supreme Commander ng army ng mga giants na itinuturing na pinakamalakas sa buong mundo, at katulad nga ng nasabi ni Big Mom na kapag naging kaalyado niya ang army na ito ay siguradong matatalo niya ang lahat ng Emperor of the Sea nang hindi nahihirapan. Pero hindi pa nga natin alam kung ano-ano ang entire personality ni Loki na kung siya ba ay kaaway o magiging kakampi, kaya naman dahil dyan ay siguradong isa siya sa mga dapat abangan sa Elbaf. Si Shanks ang isa sa dapat nating abangan sa Elbaf, dahil sa tingin ko nga mga boss na dito na sila official na magkakaroon ng reunion ni Monkey D. Luffy, at ito nga ang possible na arc na kasama talaga sa story si Shanks. Bali may isang kopya na lang ng Road Poneglyph ang hindi pa nakikita, at mataas ang chance nito na nasa Elbaf ito considering na nandito ang knowledge of Ohara at kasama ng knowledge ng mga giants sa history. At dahil sa importante nga ang final Road Poneglyph sa Yonko at ang knowledge of Ohara ay possible na hindi nila ito papalagpasin. Sa madaling salita mga boss na ang lahat ng Yonko ay pupunta at magkikita-kita sa iisang lugar sa Elbaf kung saan possible na magkakaroon ng War of Yonko para pag-agawan nila ang huling Road Poneglyph. It's not a game, it's a rich thing.